Natapos ang ating last chapter sa Sakamoto Days, kung saan tuluyan ng tinalo ni Sakamoto si Kindaka. Upang mapabalik sila ng JCC, dapat muna nilang tapusin ang misyon na ibinigay ni Kindaka sa kanila, at ito ay ihatid sa airport ang hindi pa nakikilalang mag-ina. Ngayon, atin nang simulang talakayin ang susunod na chapter ng Sakamoto Days, at ito ay ang chapter 112 at 113. Nagsimula ang chapter, kung saan nagulat si Kindaka sa kanyang nakita at tinanong, na sino kayo? Sumigaw naman si Rion at sinabi, na ang lalaking yon ay naging babae, at bakit hindi mo ito alam? Sinambit ng ina ng bata, na ikaw ba si Mr. Kindaka, habang tinanong ni Kindaka, na bakit alam mo ang aking pangalan? Sinaad ng ina, na mabuti naman, ikinagagalak kitang makilala. Ako si Ahi Amo, ang asawa ng chairman ng JAA, at ito ang anak namin, si Konomi. Narinig na kita mula sa asawa ko, at kay Mr. Yatsumura. Sinabi ni Kindaka, na teka, may anak ang chairman. Akala ko dapat binata siya. Sinambit ni Ahi, na ang pag-iral namin ay isang mahigpit na lihim, iilan lang ang nakakaalam. Sinaad ni Kindaka, na hindi maaari, mukha kayong ordinaryong sibilyan, ano bang iniisip ng chairman? Tinanong ni Sakamoto, na galit ka ba, Kindaka, habang sinabi nito, na oo syempre. Ang mga katulad natin na nabubuhay sa ilalim ng mundo ay walang dahilan para makisali sa mga sibilyan. Kung may mangyari man, kaya nating harapin ang panganib, pero hindi alam ng mga sibilyan kung paano ipagtanggol ang sarili nila, at kapag nasangkot na sila sa ilalim ng mundo, wala nang takasan. Sinambit ni Sakamoto, na ganun ba, naiintindihan ko, habang sinaad ni Ahi, na maraming anti-JAA na aktibidad kamakailan, maaaring magkaroon tayo ng isang malaking labanan. Bago mangyari yon, gusto ko munang mailigtas ang batang ito at mailabas ng Japan, kaya nakikiusap ako, tulungan niyo kami. Nagkamot ng ulo si Kindaka at sinabi, na hindi na namin kayo pwedeng basta itapon palabas ng sasakyan sa puntong ito, direkta itong utos mula sa chairman. Tinignan ni Kindaka ang grupo ni Sakamoto at sinambit sa kanyang sarili, nakakayanin ba ng mga batang to ito? Bigla namang napatingin ang anak ng chairman sa kamay ni Nagumo at sinabi, na mga letters at may mga larawan sa iyong braso. Sinambit ni Nagumo, na Col, di ba? Ginuhit ko lahat ng to gamit ang panulat pero nawawala ito kapag naliligo, kaya kailangan ko itong iguhit ulit araw-araw. Napakaabala, di ba? Sinaad ng batang babae, na hindi, ang tawag dyan ay tato, at masakit yon. Alam yan ni Konomi. Sinabi ni Rion, na huwag kang tanga, Nagumo, ayaw ng mga bata sa edad niya na tretuhin silang parang musmos, Konomi, mga 6 na taon ka na ba? Malaki ka ng bata, di ba? Sabihin mo sa makong na yan na huwag kang tretuhing parang sanggol. Tinanong ni Uzuki si Rion, na may anak ka bang babae? Nagalit si Rion at sinambit, na syempre wala. Anong klaseng tanga ka ba? Sinaad ni Uzuki, na mukhang marami kang alam tungkol sa mga bata, habang sinabi ni Rion, na may pamangkin akong babae. Hinawakan ni Kindaka si Konomi at sinambit, na Sakamoto, may maliit akong misyon para sa'yo, pasayahin mo si Konomi. Napamake face naman si Sakamoto, habang natawa sina Nagumo at Rion, at nais din nilang ipagawa ito sa ating bida. Agad na kumilos si Sakamoto, kung saan ipinasok niya ang kanyang mga paa sa kanyang damit at pinalaki ang kanyang mga pisngi habang sinasabi, na chubby assassin. Hindi natawa sina Nagumo, Rion at Kindaka sa kanyang ginawa, at 0 points daw ang kanyang makukuha. Ipinakita naman ang mukha ni Konomi at pinipigilan niya ang kanyang tawa, na napansin ng tatlo at sinaad nila, na gumagana ito, sa hindi malamang dahilan, pareho sila ng trip. Nakahinga na ng maluwag si Sakamoto at sinabi sa kanyang isipan, na baka mahilig ang mga bata sa matataba, tapos na ang misyon. Inilipat naman ang scene sa pangkalsadang daan, kung saan may isang lata ng soft drinks ang nawala pagkatapos madaanan ng isang sasakyan. Ang nakasakay sa sasakyan ay kinukuha ang mga lata at pinapaliit ito upang malagay sa supot. Sinaad ng driver sa kanya, na nangongolekta ka ba ng basura? Ang baho kasi sa sasakyan. Sinabi ng lalaki, na mabuting gawain yan, habang sinambit ng driver, na anong ibig mong sabihin.
Isinulat ng lalaki sa kanyang notebook na 5 puntos para sa pagpupulot ng basura at pagkatapos ay sinambit niya na laging nakamasid ang mga Diyos ng pagpatay, kapag gumagawa ka ng mabuti, mas nagiging madali ang pumatay. Naglabas ng bilog na bomba ang kalbong lalaki at sinabi pa nito na sa bingit ng kamatayan, ang mga mabubuti mong gawa ang maaaring magpasya kung mabubuhay ka o mamamatay. Sinaad ng driver na gumagawa ng mabuti para suportahan ang masasamang gawain mo. Ang ironic naman. Itinapon na ng kalbo ang hawak nitong bomba palabas ng kanilang sasakyan habang sinasabi na ang pagpatay ay maaaring mabuti o masama, ang mga Diyos ang magpapasya niyan. Ibinalik ang scene sa ating mga bida kung saan napasilip si Rion sa labas at may nakita itong kakaiba sa kanilang harapan. Ang bomba na inihulog ng kalbo kanina ay ang bagay na nakita ni Rion na labis niyang ikinagulat. Inalis ni Rion ang kanyang jacket at ibinigay kay Konomi habang sinasabi na isang granada 50 metro sa unahan. Sinabi ni Kindaka na Negumo at Akao, ilabas niyo ang mag-ina rito. Ang bomba ay nalalapit ng sumabog at ito ay napunta sa ibaba ng kanilang sinasakyan. Bigla namang sinuntok ni Sakamoto ang sahig ng sasakyan upang ilabas ang kanyang kamay at kunin ang bomba. Matagumpay na nahawakan ng ating bida ang bomba habang sinabihan siya ni Rion na ang galing ngayon nasa loob na ng sasakyan. Naglabas ng baril si Sakamoto at ikinasa niya ito sa tulong ng kanyang bibig habang sinasabi na walang problema. Matapos maikasa ni Sakamoto ang baril ay agad niya itong ginamit at binaril ang takip ng kanal ng pampublikong daan upang tumalsik at bumukas ito. Nang sa puntong dadaanan na ng kanilang sasakyan ang butas, ay agad na inihulog ni Sakamoto ang bomba doon. Nang dahil sa ginawa ni Sakamoto ay nakaligtas sila sa pagsabog, habang muli niyang ikinasa ang hawak nitong baril at sinaad na magtrabaho na tayo. Nakita naman ng kalbong kalaban ang ginawa ng ating bida at sinabi nito na mukhang may mabubuting gawa rin siya. Ipinakita kung gaano kalayo ang tatahakin ng grupo ni na Mr. Sakamoto bago sila makarating ng JAA Private Airport, at ito ay 105 kilometers pa, at nasa malapit lang din ang kanilang mga kalaban. Ibinalik na ang scene sa kasalukuyan kung saan napahanga si Konomi kay Sakamoto habang ang kanyang ina ay kinakabahan. Ang lalaking driver ay nagngangalang Koba at sinabi nito na nagkamali ka, Higuchi. Sinambit ni Higuchi na marami ng mabubuting gawa ang taong yon, Koba. Sinaad ni Koba na ang utos sa atin ay hulihin sila ng buhay, habang kinaskas ni Higuchi ang hawak nitong patalim sa kanyang salamin at sinabi na kung madalas silang gumagawa ng mabuti, hindi sila basta-basta mamamatay. May isinuot na kakaibang bagay si Higuchi sa kanyang mga kamay habang sinasabi na bukod pa riyan, kung papatayin mo ang isang taong maraming nagawang mabuti, mapupunta sa iyo lahat ng virtue points nila, kaya ngayon, meron akong 50,000 virtue points, kahit mahulog ako sa Niagara Falls, hindi ako mamamatay. Sinambit ni Koba na medyo masasamang patakaran yan. Bigla namang lumabas si Higuchi sa sasakyan suot-suot ang kakaibang bagay sa kanyang mga kamay, at ito ay tumatakbo patungo sa ating mga bida. Nang makalapit na ito sa sasakyan ni na Sakamoto ay biglang humaba ang kanyang kamay, kung saan sinira nito ang salamin at pinasok ang kanyang kamay sa loob. Agad namang pinrotektahan ni Sakamoto at Negumo ang mag-ina, ngunit hindi nila inasahan ang nangyari at kaagad na sumabog ang kanilang sasakyan. Silang lahat ay nakalabas at nakaligtas, ngunit ang mag-ina ay napunta sa kamay ni Higuchi. Pinagmasdan ni Higuchi sina Sakamoto at sinabi na 5 virtue points ang makukuha sa pagtanggal ng mga bulok na assassin. Bigla namang kumilos ang nanay ni Konomi, kung saan inatake niya ang kalaban gamit ang patalim. Sinambit ni Higuchi na mawawalan ka ng virtue points kapag niloko mo ang mga tao. Nagpanggap siya bilang siya sa isang iglap. Si Negumo pala ay nag-disguise na nanay ni Konomi at sinaad nito na Konomi-chan, ipikit mo ang mga mata mo, okay. Silang dalawa ay nagtungo sa itaas ng sasakyan na dumaan at sinabi ni Konomi na akala ko si mama ka habang sinambit ni Negumo na master ako ng disguised. Habang kinakamusta ni Negumo si Konomi, ay may biglang makapal na usok ang kumalat sa paligid ng sasakyang kinalalagyan nila. Ang lumilikha pala nito ay si Koba at sinaad niya na hindi kayo makakatakas. Tinanggal ni Negumo ang suot nitong jacket at inilagay sa mukha ni Konomi habang sinasabi niya sa kanyang isipan na nakalanghap ako ng kaunting lasong gas, hindi magtatagal si Konomi sa pagpigil ng hininga niya.
Tumalon si Nagumo upang lumipat sana ng sasakyan, ngunit biglang dumating si Higuchi at sinuntok siya. Si Nagumo ay tumilapon sa sasakyan ng kalaban, habang pinoprotektahan niya si Konomi. Sinabi ni Koba kay Nagumo na manatili kang nakahiga dyan, kung gagawa ka ng gulo, pupunuin ko ng lasong gas ang sasakyan. Sinambit ni Nagumo na may nakasunod sayo, at pagkatapos ay tinignan ni Koba ang side mirror ng kanyang sasakyan. Sa kanilang likod ay sumusunod sina Sakamoto at Rion, at sila ay nakasakay sa motorbike. Tinanong ni Rion si Sakamoto na mayroon ka bang lighter, habang sinaad ng ating bida na wala. Habang patuloy na sinusundan ni Sakamoto ang kalaban, ay biglang naghulog ng bomba si Koba patungo sa kanila, ngunit tumama ito sa ibang sasakyan. Ang sasakyan na nasa kanilang harapan ay lumipad, habang hindi na maiwasan ni Sakamoto ito, kaya tumalon na lang siya at pumasok sa loob. Nang makapasok na si Sakamoto, ay lumabas siya sa kabilang pinto at sumunod lang ito sa paggalaw ng sasakyan. Si Rio naman ay pinaslide ang sakay nitong motor upang makaiwas, habang tinitignan niya ang kanyang side mirror. Matapos pumasok at lumabas ni Sakamoto sa sasakyang tumalsik, ay kinuha nito ang traffic sign at ginamit ito upang atakihin si Koba. Isinaksak ni Sakamoto ang traffic sign sa itaas ng sasakyan, ngunit bago pa ito tumama ay nagawa ng makalabas ni Koba. Sumilip si Sakamoto sa harapan, at nang makita niya si Nagumo ay tinanong niya kung okay lang siya, habang sinabi ni Nagumo na ang manobela. Bigla namang nagpakita si Higuchi sa likuran ni Sakamoto upang atakihin ito, habang sinabi ni Sakamoto sa kanyang isipan na kapag iniwasan ko siya, ang sasakyan ay. Sinambit ni Higuchi habang unti-unti itong napapalapit kay Sakamoto na ang daming points na paparating. Binomba naman sa gas ni Rion ang bike na kanyang sinasakyan, at pagkatapos ay pinalipad niya ito upang gamiting pang-atake kay Higuchi. Ang gulong ng bike ay tumama sa kalaban, at sa sobrang lakas ng impact ay pumasok si Higuchi sa loob ng bus na kanilang nadaanan. Matagumpay na nakabalik sa kalsada si Rion, habang ang bus naman ay tumalsik at sumabog. Sina Kindaka, Uzuki, at ang nanay ni Konomi ay dumating na nakasakay sa isang sasakyan at tinawag ang ating mga bida, upang sumakay na rin sila. Sinambit ni Rion na medyo natagalan ka sa pagdating Kindaka, habang tinawag ni Konomi ang kanyang mama. Agad na sumakay ang lahat sa sasakyan, at tuluyan na silang nakalayo sa mga kalaban. Sinaad ni Koba na at dyan nagtatapos ang pagpapakilala natin, mas mahirap sila kaysa sa inaasahan ko. Yun pala ang order. Sinabi ni Higuchi na masyadong mababa ang virtue points ko para mapatay sila, habang sinambit ni Koba na namatay ka na sana kung wala kang virtue points. Dito na natatapos ang chapter 112 at 113 ng Sakamoto Days. Paki-like and follow naman po ng ating Facebook page, nasa description po yung link. Muli huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa ating channel. Salamat.